mag-abroad po ako ulit. Sabi niya mapapahamak po ako dun, sir. Tapos may mga sakit po yung pamilya ko, kaya kailangan po basbasan po yung mga gagamitin ko para maayos po yung pamilya ko, sir. Sabi niya kasi kailangan lahat ng nasa sayo para hindi ka malasin at ang pamilya mo, ibasbas natin yan. 300 plus na po, sir, sunod-sunod. Tapos pag kailangan mo na, sir, sabi niya sa akin, ibabalik ko sa'yo, sabi niya, sir. Nung kailangan ko na, hindi naman na niya po sa akin ibigay yung pera ko, sir. 1.1 million binasbasan nyo. Ngayon, nasaan na po yung 1.1? Nabasbasan nyo na po ba? Kasi kung hindi, ma'am, kayo mabasbasan sa loob ng kulungan. Hindi naman po ako masamang tao, sabi ko nga po. Sasamahan namin siya sa NBI. Imbestigahan ka ng NBI, sasampa ng kaso ng NBI. Kung magkita man tayo, payag ka ba na magkaroon tayo na agreement na magbabayad ka? Ay, oo naman! Samahan namin kayo sa Isabela. Okay, ma'am? Opo. Mabot na ho sa 905,000 yung nagamit niyang pera. Same day, 3 transaction sa isang grocery. Malaki talaga siya na mag-grocery. Yung iba dito naka-installment pero big purchases kasi. Kung iisipin natin ho dito, no, ay hindi naman niya ito ginamit para basbasan yung credit card. Ginamit niya ito para sa kanyang personal na interest. Ma'am Rochelle, magandang araw po. Pwede ba namin malaman, ma'am, no? Ano ba ang tawag doon sa paniniwala ni Marilyn? Siya ba ay may relihiyon? Ano po ba? Manggagamot po. Manggagamot. At paano mo nakilala ito kung siya ay taga Nueva Ecija? Pare-pareho din po kasi kami nagpapagamot noon sa Santiago. Okay. Hanggang sa siya na din po yung, kasi nagkagulo-gulo na doon, tapos hanggang siya na din po yung nagamot sa amin. Anong klaseng paggagamot ba yung ginagawa? Sa pong hilo, Mm-mm. dasal, mga ganun. Etong si Marilyn, paano nga napunta sa Santiago? Nauna na po kasi sila doon. Matagal na. So, ibig sabihin, from Nueva Ecija, bumabiyahe pa sila ng Santiago para magpagamot. Opo. At isa rin kayong kliyente doon sa pinupuntahan ninyo. Doon mo sila nakilala, doon mo siya nakilala. Opo. Ano ba ang religion niyo, ma'am? Aglipay po. Aglipayano. Independent. Okay. Paano ho napunta sa punto na siya rin na dating nagpapagamot, naging healer na rin? Ang sabi po niya kasi sa amin, nasa kanya daw po si Apo Ninyo. Hanggang sa pumupunta na po siya dito sa bahay, ganun po. Tapos yung pang iba pa po dito na pinupunta niya na naniniwala din po. So, from Gimba, talagang bumabiyahe siya. Opo. Anong taon niyo siya nakilala? Nung ako po nakikita ko na siya September. Last year, Opo. 2024. Sa pagpunta niya dito, paano siya gumumot? Ano ba yung ginagawa po niya? May ginawa po siyang ritual. Okay. Yun pong nag-ansenso siya dito sa bahay. Mm-mm. Naghilot-hilot din po. Ganun po. Kailan po pumasok na siya ay nagsabi na kailangan basbasan na yung mga pera na meron po kayo? Nung ano na po, napapagamot na po kami kasi sa kanya. Tapos, na-open ko po kasi na pupunta po ako ng ibang bansa. Sabi niya po sa akin, mapapahamak po ako doon. Mga ano na po yun, mga December, mga ganun na po. Kailan po nagsimula yung unang bigay niyo sa kanya, ma'am? At kung magkano? January 31. 200,000. Okay. Ito ay yung bank transfer. So, paano niya ito babasbasan kung ilagay mo sa bank? Sabi niya kasi, ma'am, malayo daw po ako, ma'am. Sabi niya sa akin, i-bank transfer mo na lang, tas ilalabas ko na lang. Sabi niya. Ngayon, ano ang pruweba mo na talagang binabasbasan yung pera mo? Eh yan nga, ma'am, ang sabi naman niya sa akin, hindi ko man although nakita, pero sabi niya lang, ma'am, sabi niya, binabalot ko siya sa papel, tapos dun daw po nilalagay yung amount, tapos sabi niya, ilalagay daw po niya dun sa altar. Etong altar, saan po nakalagay? Dun po sa bahay niya. Ngayon, February 5, amounting to 256,000. At ito yung sumunod, February 7, 125,000. February 7 ulit. Opo. So, same day, another 350,000. Ano naman yung dahilan bakit dire-diretso na yung bigay mo sa kanya ng February? Sabi niya kasi sa akin, ma'am, mapapahamak yung pamilya ko, ganun, ma'am. Tapos sabi niya, lahat yung nasa sayo, i-bless natin yan, tapos pag kailangan mo, ibabalik ko din, sabi niya, ma'am. Kailan ho kayo nagkaroon ng problema sa kanya? Nung ano na po, March, kasi nga po, ma'am, kailangan ko nang magbayad, ganun, ma'am.
mga February po, okay pa naman po kasi na sa pag sinasabi ko, papunta po ko ng Manila, kailangan ko po ng pangbayad. Nagbibigay po siya, ma'am. Pero nung bandang March na, hirap na po siyang magbigay sa akin hanggang sa magkautang-utang na rin po ako ng pambayad ko po sa pang-agency fee ko po. Anong dahilan bakit hindi na ibibigay sa'yo yung pera? Ang sinasabi niya sa akin, nagkakaproblema daw po yung bank transfer. Ganun po. So, mula ho nung nakapagbigay na ho kayo, hindi na po siya nakakabisita na. Okay. Pero sa ibang mga kapitbahay ninyo, Meron pumupunta po siya. Parang nilalampasan na lang po niya kami. okay. Inabot po yan ng magkano, ma'am? 1,351,087 pesos. May nabanggit rin po kayo na may mga binigay pa kayong maliis na mga cards sa kanya. IDs. Credit card po. Anong credit card po yun, ma'am? BDO po yun. Okay. At magkano yung credit limit niya? 1M po. Yun ba, yung credit limit niya na 1 million, ginamit rin? Opo. Bakit po daw ginamit, ma'am? Ginamit niya daw po sa, sa mga lumber, sa personal. Ang sabi niya po sa akin, ibabalik niya yun. Hanggang sa kinukuha ko na po sa kanya, dahil nakita ko po, 1M, mag-1M na po, ayaw na po niyang ibalik sa akin. Ano ang sabi niya? Nung una po, nung pumunta po kami sa bahay nila, ang sabi niya po, nasa kanya. Tapos nung nag-usap-usap na po kami, that day din po, ang sabi niya, ibibigay ko sa'yo, sabi niya po. Kaharap po parents ko. Tapos bigla pong sabi niya nung akin na nga kukunin ko na. Biglang sabi niya po sa akin na naiwan ko sa Kabanatuan, sa isang bahay daw niya po. Tapos sabi niya idadala daw niya dito ng Sunday, April 6 po. Hinihintay namin siya ng April 6, hindi po siya pumunta dito sa amin. Gaano niyo po ito katagal na pinag-ipunan? Bunga po yan ng pagod ko, hirap ko po sa ibang bansa. Hindi lang po doon kasi 6 years po ako doon. Hindi po ako humintong nagtatrabaho. Dalaga pa po kasi ako nagtatrabaho na dahil po wala naman po katuwang magulang po, single mother po. Yun po, tapos single parents din po ako. Sa kabukod po doon kasi, nagpa-part-time din po ako na nagbebenta po ng mga sabon dati, yung mga lipstick po, ganun po, nag-aangkat po ako, nag-uukay-ukay po ako, bangus, ganun po. So, kumbaga ma'am, lahat ng trabaho pinasok mo para lang makapag-ipon. Opo. Lahat po ba yung pera ma'am, yung 1.3, naubos po ang savings? Opo. Dahil 6 na taon mo to pinaghirapan. Sa Taiwan. Oo. Ano yung unang naramdaman mo nung ayaw niya na itong ibalik sa'yo, yung pera? Natakot po ako kung paano ko sasabihin sa pamilya ko. Dumating na rin po sa puntong hindi na po ako makatulog, makakain po. Paano mo pinaalam sa magulang mo ma'am, sa kapamilya mo? Nung hindi ko na po talaga siya kaya, ma'am, kasi ang bigat na po ng dibdib ko, iniyak ko na po sa nanay ko yung nangyari. Nag-confess na po ko sa kanya, sinabi ko na po yung totoo. Ma, sorry kasi nagawa ko to. Hindi ko sinabi agad. Problema tayo. Yung pang ang ibang ipon niya, ma'am, nag-ukay-ukay lang doon para may maipon siya. Sabi niya, magpatayo din ako ng bahay ko, ma'am. Kahit maliit kasi single parent din siya, ma'am. Kaya masakit din ang loob ko, pero anong magawa natin ka ako? Sana matulungan din tayo ni Rapi Tulfo, sabi ko. Hindi niyo alam ma'am yung nangyari. Hindi ko alam. Hindi namin alam, ma'am, kay aling niya. Noong lang April 4. Pero nagpukulong dyan sa kwarto niya. Hindi namin alam. Nung hindi na niya kaya, lumabas siya. Bakit anong itsura mo? Payat-payat mo na yung mga mata mo. Itim na. Kawawa yung anak mo. Pag mawala ka. Ako ay single parent din, ma'am. Anong gagawin natin kako sa kanya? Magpatulong tayo kay Sir Rafi Tulfo, sabi naman yung anak ko. Kasi walang-wala din kami. Happy, makisettle ka na sa amin para madali na ito. Hindi na kung tatagal. Kung pwede, hindi na tatagal ito. Makisettle ka na lang. Mahirap ang may kaso. Kung talaga kapamilya mo kami, Happy, makisettle ka na. Hindi kami makakain, makatulog, Happy, sa nangyaring ito. Nahirapan kami. Alam mo lang, Happy, na may sakit ako. Sinunod niya, sabi niya, parang wala nang laman itong ulo ko, palaging sumasakit sa akin. Anong gagawin natin kung hindi natin tulungan sa atin mo? Sabi ko naman, kaya Happy, ka lang ang pag-asa namin, makisettle ka na lang para matapos na itong problema natin.
Nagpapagamot din po ako sa kanya. Gawa nga po ng mahina po yung baga ko po. Hinihilot niya po ako, binibigyan niya po ako ng mga dahon-dahon, ganyan po, para po maginhawaan daw po ako. Paano ba siya manggamot? Nagtitirik po siya ng kandila po sa altar, tapos po nagdadasal po siya, and then nangihilot po. Yun po yung way po niya ng panggagamot. May ginagamit ba siya sa panghihilot niya ng Langis po ang Langis. ginagamit po niya, tapos nagpapalad po siya. Tinitignan po niya yung palad. Okay. Titingin na yung palad mo. Opo. Kaya ano daw ang nakikita sa palad po ninyo? Sabi po sa akin nung pinalad po ako, yun nga po, hindi daw po ako makakaipon, gawa nga daw po ng mas malaki daw po yung linya ng kamay, ganun po. Kaya sabi niya sa akin, advice niya din po na ipahawak ko yung pera kay mama. Tapos yun nga po na sobrang critical na nga daw po ng kondisyon ko. Kaya po minsan nung after niya po kami ginamot doon sa Santiago, pinapunta niya po kami sa bahay nila. Doon na po namin nalaman din yung bahay po nila. Doon po sa pinakababang bahay niya po may altar po doon. Doon po, Malaki. malaki po yung bahay niya kasi up and down na pahaba. May mga followers din po ba siya, sir? Meron po siyang mga alalay kung tawagin po. Kaso nga, nung nagkakagulo na po, nabalitaan na po nila yung nangyaring ganito, humiwalay na rin po sila. Okay. Doon po sa altar, ano ang nakita niyo sa altar? Yung Santo Niño po, tsaka mga kandila po, yun lang naman po. May nag-message po sa ate ko, may nag-send po sa kanya na message na scammer daw po siya, ganun po. Kaya po medyo nabagabag na po ako. Tinanong ko po yung kapatid ko kung ano yung message na yun. Tapos kinonfront din po namin si Marilyn. Sabi niya po, wala lang yun, hayaan niyo yun, sabi niya. Kayo po ba ay nahilot na ni Marilyn? Opo. May mga napagaling na ho ba siya? Sabi niya marami po. Sa tingin ho ninyo, itong Marilyn ay faith healer o fake healer? Sa aking palagay, ma'am, talagang diniretso ko si Richelle nung siya ay nag-open sa akin na talagang ito ay fake. Nung isinyer nila sa akin na bawat isa na may iniinda na sakit, may equivalent na pera na i-offer sa kanyang altar. Let's say, yung anak niya ay kailangan mag-offer ng 30,000 doon sa kung anong iniinda ng anak niya. Si Reynald, mga 60,000. Kasi meron silang summary na listahan. Sabi ko, hindi na ito normal na manggagamot na mag-o-offer ka ng pera para lang mabasbasan, para sila ay magamot. Panggagamot naman ng Lord, walang involved na pera, kundi nang gamot ang Lord according to the Bible na talagang free. Meron ka lang pananampalataya. Pero ito, naiiba talaga. May involved na pera. 80,000 ang i-offer mo sa altar para lang sila ay mawalan ng malas. Magandang araw po, Chief. Magandang araw naman po. Dito po kami, kasama po si Ma'am Rochelle at kami po ay hingi po ng tulong. Ano po ang maaring maibigay po ng natulong ng NBI po sa nangyari po sa kanya? Imbestigahan po natin ito, tapos tignan natin kung ano may tutulong pa namin sa kanya. Makasuhan natin ng estafa itong si subject natin. Yun po, kung ano ang may tulong pa namin sa kanya, kung ano pa yung mga problema niya, di sabihin niya lang sa amin at para nang sa ganun, kung ano pa yung mga ma-uncover namin na mga cases, di idagdag natin na kaso na. Maari po ba na malaman, Chief, ano po ang proseso po sa pagfa-file ng kaso? Punan namin siya ng statement, tapos after that, kung ano pa mga ebidensya na may dagdag niya habang nandito pa siya. Tapos pinahan pa namin yung subject at sabi po niya, nasa kanya yung ibang ID niya. Baka pwede pa namin ma-retrieve sa kanya. Then afterwards, kung pwede na namin ma-file, ipa-file na namin.
Nandito po tayo ngayon sa LTO Alicia District Office at makakaharap po natin ang chief po natin dito, si Sir Dennis. Magandang araw po. Chief, nais po namin ilapit si Ma'am Rochelle na yung kanya pong driver's license ay hawak po ng kanya inirereklamo at hindi na po binalik ho sa kanya at nagagamit na po sa mga transactions gaya ho ng kanya credit cards at hindi po rin natin masabi kung yung kanya driver's license ay nagagamit pa po sa ibang paraan. Ano po ang may tutulong ng LTO po sa kanya problema? Well, una sa lahat nga po, pwede po natin itong i-duplicate. Kaya lang po, yun nga po, sana kumuha muna siya ng affidavit. Sabihin na natin, affidavit of loss. Then, kung pwede, ipablatter niya po yan. Lalong-lalo na, yung sabi nyo nga na yung taong nakakuha ay ginagamit niya sa medyo kalokohan. So, masabi nyo doon yung kung kailan niya kinuha para kung ito man gagamitin niya yung driver's license mo, ay may puprove na natin na ito ay nakuha niya before pa. At kung sakali mang gamitin niya ito sa kalokohan, at least may panghahawakan tayong ebidensya na ito ay nawala mo. Ngayon, ito po i-duplicate natin. Kaya nga lang po, hindi kailangan nating mabawi yon kasi baka, kaya nga hingin ko sana yung pangalan niya in cases kung may masasakyan yan or what, pwede natin sigurong tuntunin kung saan siya. Kung meron man siyang bahay rito sa Isabela, ay siguro pwede natin siguro siyang tingnan kung paano natin siya mas papatawag dito sa ating opisina. Pangalagaan mo yung driver's license mo na ngayon. Kahit ano pa paano, wag mong ibibigay na yan. Ingatan na natin yan kasi sabi ko nga, yan na yung pinaka-kuan natin sa daan. Pinaka-authority natin para tayo ay makapag-drive. So kahit na sino, wag mo na siyang hihingi unless otherwise authority yung humihingi niya. Maraming salamat po Sir Rafi Tulfo. Nakapag-file na po kami ng kasong estafa sa NBI. Nakuha ko na din po yung driver license ko at itutuloy ko po yung kaso laban kay Myrelen Panelo sa Hagon. Thank you po. Sir Rafi, maraming salamat po sa pagtulong po sa kapatid ko para po sa kanya pong kaso. Sana po marami pa po kayong matulungan pang mga kagaya po namin na humihingi po ng tulong po. Maraming salamat po. Sir Rafi, maraming salamat po. Sana hindi ka magsawang tumulong sa amin sa mga ngailangan ng tulong, sir. Hindi ka namin makakalimutan, sir, sa pagtulong ninyo sa amin. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabay